Kaya ito ibibigay ko sa inyo kung paano ba at ano bang nangyayari sa loob ng bar ng macho dancer. Ako matatawag ko ang sarili ko na para akong VIP na artista. Sumasayaw na ako. Kasi hindi talaga manginginom eh. Kumbaga ilang shots pa lang ako. Tapos sayaw ko na pinasayaw ako. Then ngayon nagsasayaw na ako sa stage. Pinapalitan yung bikini ko. Pinalitan ng tibak. So ngayon, syempre sa sobrang lasing ko, nakalabas pala yung itlog ko. Yun ang nangyari. Pero mas lalo ako nag-boom nung nangyari yun. Dahil yung guest na yun, pinaghalo-halo inom ko eh. Kumbaga hard beer. Doon na yung part na parang iihi na pala ako sa harapan niya. Doon mismo sa table, pakyuhin ka sa stage habang sumasayaw. Ginawa ko, pinakyo ko rin. Kasi una-una, ang baba naman ang tingin nyo sa amin. Una-una, magsaya kayo dyan, okay lang kayo magsaya dyan, okay lang yan eh. Kaso lang, hindi lang naman ako binastos na ganun eh. Napakaraming binastos. Kumbaga, bago ako sumayaw, ang dami na nagdaan. Isa, binibigyan ng pansit. O kumain ka muna, dahil ang payat nga. Ginawa mo sa akin eh. Tao lang ako, tao ka lang din. Kung ano posisyon mo ngayon, okay, nire-respeto ko yan. Pero respetuhin mo kami. Kasi tao din kami. Dito, may kanya-kanya po kaming kwento sa buhay. At inilalaban namin ang buhay namin na yon. Gawa ng ganun trabaho. Pero hindi po kami pare-parehas na macho dancer na ganito ang gusto mangyari sa buhay. Pero masasabi ko lang. Hello po sa mga viewers dyan. Ako po si Ibo Martin. Ito po, nasa inyong harapan. Ako po taga Nueva Ecija. May edad po ako na 28 years old. Pang-siyam po sa magkakapatid. Isa po ako macho dancer. Hanggang ngayon, macho dancer po ako. Ikwento ko lang yung kung paano lahat-lahat. Isa akong nagtitinda sa palengke dati. Tindero ko ng ate ko ng gulay. And then, nung naka-graduate na ako ng high school, trabaho ko ng Jollibee. Okay, Jollibee, and then after ng Jollibee, nag-Maxes ako. Then, Mang Box Manok, parang Andox, mga lechonan, ganyan. And then, after nun, nag-abroad din ako sa Jeddah. Bilang isang waiter. So, hindi naging maganda yung ko doon, yung pag-abroad ko kasi gawa ng nagsara yung company kong pinapasukan. And then, after nun, umuwi na lang ako kaysa mag-pending ako doon. Siyempre, umaasa sa akin ng pamilya ko. Dala-dala ko kasi ang pangarap ko, kaya ako nag-abroad. So, nung alam ko, sa pagkakaalam ko na wala talagang mangyayari sa buhay ko ron, nag-decide na ako na umuwi na lang ng Pinas. And then, dito ko na pinagpatuloy yung gusto kong mangyari, gawa ng yung lupa namin mga panahon na yun nakasanla. And then, napakatagal na panahon na. And then, yung tatay ko kasi is 7 years ng stroke. So, ang pangarap niya lang sa akin, makuha ko yun, maibalik yung aming lupa para kung mawala man daw siya is okay kami. Meron kaming lupa magkakapatid. Siyam kami magkakapatid kasi, pang-siyam ako. Ako pinakabata sa lahat. Kaya ako nakasaksi din ng mga paghihirap ng mga magulang ko. And then, ng mga kapatid ko na mga maagang nag-asawa. So, hindi ko na para tularan ulit yon kasi alam ko yung hirap ng buhay. Kaya ako nagsumikap. And then, kung paano naman ako napunta sa ganitong pagtatrabaho. Noon kasi nag-gym pa ako noon. Nasama ako ng kaibigan ko. And then, yung kaibigan ko, yung kaklase niya, yung nagtatrabaho sa ganito. Kumbaga, bayaw yun ang kaklase niya. So, inalok ako na kung gusto ko daw ba magtrabaho sa ganon. Sabi ko, sige. Sabi ko, walang pagdadalawang isip kasi una-una, akala ko kasi nung bata yan, course yan na parang pinag-aaralan din. Basta gusto ko na yan, bata pa lang, mag-macho dancer. At wala akong ikinakaya doon sa posisyon ko na yun. Kasi una-una, kahit nasaan man tayong posisyon ngayon, swerte ka kasi nasa professional position ka ngayon. Pero hindi yun ang basihan eh. Kasi kahit nasaan naman tayo, kung talagang nagtatrabaho ka ng maayos, kahit nasaan ka pa, at wala kang mga itinatapakan tao, maayos ka naman, kung hindi ka nang lalamang ng tao, wala kang dapat ikatakot. So, kaya ako tasno ako na as a macho dancer is, talagang proud ako. Mula ng 2019, pumasok ako dyan. And then,
Sobrang sarap lang kasi yung mga taon na yon kasi doon nag-start talaga yung career ko sa ganitong larangan. Kasi talagang mahal ko ang trabaho ko. And then unang-una, wala akong kinahiya kahit sa buong pamilya ko. Alam nila, sa buong angkan ng pamilya ko, sa tatay, nanay ko, alam lahat nila. And then, yun na nga, hanggang na-TV ako, na ito nga yung kung ba't ako nakilala nga sa pagiging ganyan lalo dahil nga na Jessica Soho ko, tapos sa iba't iba pang mga interview. So, hindi ako takot kasi una-una wala naman dapat ako ikatakot eh. And then, nagtrabaho lang naman ako ng maayos. Gawa ng malaki pangarap ko eh. And then, sobrang laki. At hindi natatapos yun. Kaya hindi ako napapagod na magtrabaho. Gawa ng wala eh. Nagaan dapat eh. Kailangan natin laging mag-upgrade. Dahil may mga iba't ibang dumarating talaga sa mundo lalo namin. May mga bata, na may mga sobrang may itsura. So, hindi naman doon naka-base lang naman ang pagiging macho dancer. Basta alam mo sa sarili mo is may ka bilang maging macho dancer is laban mo. Hindi kayo napapakain ng hiya, di ba? Ang pagiging macho dancer, marami, noon kasi akala ko ang pagiging macho dancer is, sa mga naririnig ko kasi din, nung hindi pa ako napapasok doon, alam kong ganito rin ang iniisip ng marami na nakikinig lang sa mga naririnig, sa mga nakapunta na doon, or hindi naman talaga nakapunta, mas marami pa silang kwento about doon sa loob ng macho dancer. Kaya ito ibibigay ko sa inyo kung paano ba at ano bang nangyayari sa loob ng bar ng macho dancer. Ako matatawag ko ang sarili ko na para akong VIP na artista. Kami mga macho dancer kasi hindi mo kami mapapanood ng hindi ka babayad ng entrance. May entrance doon bago ka pumasok, bago mo kami mapanood in the whole duty namin na yon. Pero ayun, kapag customer ka, pumasok ka doon, manunod ka, entertainment bar po kasi yung amin. It means kaya nga entertainment bar, gusto namin mapasaya ang customer, and then aliwin kayo sa kung bakit ba naman kayo nagpupunta doon. Iba't iba kasing reason kung bakit eh. Gusto lang makalimutan yung problema agad sa labas. Pwede namang init ng katawan. Alam mo yun, yung parang pang-trigger lang doon sa kanyang inaasam. Pero kami as a macho dancer, papasok ako ng mga 9 p.m. Then, siyempre, kakain muna ako niyan. And then, bago ako pumasok sa trabaho ko. Or kaya, doon ako kakain. Hanggang wala pa namang customer, is pwedeng ganun. And then, ire-ready ko na yung mga uniform ko. Kasi may uniform kami doon eh. Black and white. Sando na black. And then, boxer na black. And then, any bikini na gusto mong isuot. Kasi ang first set namin doon na sayaw, ang sinasabing first set is, magsasayaw ka na naka-sando at boxer. And then, pangalawang sayo mo, nakabikini ka na. Kumbaga parang may pa-surprise. Ganon. Ganon at huwag kayong maniwala na may nangyayari sa loob ng bar na bukod dun sa pakikipag-usap sa guest. Makakausap lang naman namin ng guest the way na napili kami bilang maka-table nila o makausap nila dun sa table na kung saan sila nakaupo. Ganon. And then, more usap, magkakilanlan. And then, ganon. Siyempre, pag may nalalasing, iba-iba naman ang tao pag nalalasing kasi hindi mo na masabi yung takbo ng utak na minsan may mga sobrang saya, maingay talaga. Pero okay lang. Okay lang. Kailangan mong sabayan yun. Bilang ako macho dancer, is ganon ako. Kaya kong sakyan yung mga guests kung hindi naman below the belt para sa akin. And then, may policy din yung bar namin kasi na pinapasukan ko na talagang kami ang iniintindi ng may-ari. Sobrang nakaka-proud yung ganun. At masarap magtrabaho sa ganun kasi bilang macho dancer ka na hindi mo naman na maiwasan na mabastos ng ibang customer. Pero nasa iyo kung paano mo siya dalin sa ganung, kung wag mo na lang pansinin. Pero kapag meron na mga sobrang matouch, sobrang mapaghawak, siguro magtawag ka na ng manager na wag mong awayin. Bilang macho dancer kasi mali yun. Tumayo ka at magpaalam ka na kunyari ihi ka lang, then patawag mo yung manager na sino yung may hawak doon. Ganun ang magandang proseso doon kasi isang tao hindi nila, mamaya first time, akala kasi nilis, ganito, ganyan yung loob ng bar. So, totoo naman na ganun naman kasi ang umiingay sa labas. Kaya nga napakadumi ang tingin sa amin ng marami. Pero maniwala sa hindi kayo, kahit nasa ang posisyon, kung dudumihan mo yung sarili mo,
ganun talaga. Pero ako masabi ko sa tagal ko na rin nagbabar, wala akong na-encounter na ano eh. Lahat naman maayos sila kasi maayos akong kausap. Maayos akong bilang isang macho dancer na parang macho dancer akong titingnan pero pag magkausap na sa tabi mo, is hindi mo na malaman yun. And then pagdating naman sa stage, pag sumasayaw ka na, ako kasi inaangkin ko yung stage. Bilang isang performer, kailangan ko angkinin yan. Lahat ng nanonood sa akin, kailangan ako bida. Kasi ganoon naman eh. Kumbaga, ako na yun eh. Sino bang nakakahiya doon kung mukha kang tanga ron, di ba? Pero the way na sumayaw ako, sisiguraduhin ko na makukuha ko ng guest kasi is talagang aakitin ko sa paraang kaya ko. Hanggang kaya ko, ganun ang gagawin ko. Ganun lang naman ang pagiging macho dancer, sayaw. Pero sobrang hindi madali yun para sa iba. Sa amin kasi basic na eh, kasi nandun na kami. Pero pag kayo na lumagay sa nalalagyan namin, grabe. Baka hindi pa nag-start yung tugtog, ayaw nyo na eh. Kasi may mga ganun talaga. Kasi may mga bago kami ngayon na mga kasama sa trabaho na talagang bago, as in talagang nanginginig. Kami bilang ganun, syempre, nangangarap din naman yung kapwa naming macho dancer na ganun at gusto nyong pasukin yung ganun. Pinapalakas ko yung loob. Ako yun pinapalakas ko yung loob na ganyan talaga. Wala naman agad-agad magaling sa larangan na kung ano man gustong pasukin eh. Depende kung pinanganak ka na talaga na tinuturuan ka na ng tatay mong nag-macho dancer dati. Pero walang ganun eh. Pero lakasan ng loob, ako kasi mulat-mula malakas loob ko eh. Kasi laging sinasabi kasi buhay ko to. At kung ano man mangyari sa buhay ko is ako yun, wala akong dapat sisihin. At pagsisisihan ko siguro kapag hindi ko ginawa. Ganun yung pananaw ko sa sarili ko. And then, the way na kaya ko, kasi masabi kong kaya ko eh. Kasi alam ko naman eh kung paano na eh. Yung kaya ko na mag-operate ng isang bar eh. Wala pa sa ngayon eh. Diba? So, nandito ako kasi dito ako nagkaroon eh. Dito masasabi lahat na nagkaroon ako, nabigyan ko ng bahay ang nanay ko, may sarili ng bahay ako, tapos meron na ako, kasi sa sobrang dami naman, nag-provide na rin ako ng memorial, like a Forest Lake, and then, may sasakyan na din. Kaya, masasabi kong proud ako sa sarili ko, and then, ginamit ko yung blessing na meron ako nung mga panahong alam mo yon. Kasi ganyan naman ang buhay eh. Up and down, up and down. Huwag ka lang susuko. Kumbaga, huwag ka lang hihinto kasi hindi naman lahat hindi nagdaan dyan eh. Mayaman at hindi, pare-parehas na nagdadaan sa ganyan. Kaya, kumbaga, nasa iyo na lang din kung paano mo i-drive yung sarili mong buhay. Ganon. Training. Nung una kasi, ako kasi, hindi ako nagdaan sa training. Gawa kasi dahil nga hilig ko na yan, pag nagiinuman kami sa bahay ng magkakapatid, pinapasayaw na nila ako ng ganyan. And then, yung kapatid kong tomboy, meron sa mga barkadang mga macho dancer. Pag nagiinuman, nakikita ko yon. So, parang gusto ko yung ganun Kasi nga para kasing ang astig para sa akin kasi noon pag macho dancer Tapos may mga ganito ng mga So, akala ko ganun kadali. Pero para sa akin, yung pinasok ako diyan, wala talaga as in on the spot sasayaw ka. Pinasayaw ako, ganun yung nangyari sa akin. Pero ako kasi malakas loob ko eh. Kahit yung mga kasabayan ko tatangkad, sobrang gwagwapo, hindi yun ang pinansin ko, mas nakatutok ako dun sa goals ko kung bakit ako nandun. Hindi lang yung parang gusto ko lang dito kasi hindi, may purpose lahat eh kung bakit gusto ko mag-macho dancer. Para makuha ko, mapagtrabawan ko yung mga bagay na, alam mo yun, yung mga inaasam, magkaroon ka ng ganito, ganyan. Nangyari naman. Ganon yung andun. May po ba? May mga kwento po kayo parang moment na hindi niyo po talaga makakalimutan? Oo, meron. Sobrang meron. Yung bago-bago ko dyan, kasi nga wala akong alam dyan sa larangan sa loob ng bar, kung ano yung mga, alam mo yung patakaran, gano'n. Sumasayaw na ako. Kasi hindi talaga manginginom eh. Yun ang hirap sa akin, yung palang kalaban ko noon Dahil hindi ako marunong uminom. Kumbaga ilang shots pa lang ako. Tapos sayaw ko na, pinasayaw ako. Then ngayon, nagsasayaw na ako sa stage. Then ngayon, tinawag ako ng nag-handle sa amin. Pinapalitan yung bikini ko, pinalitan ng tibak. So ngayon, syempre sa sobrang lasing ko, nakalabas pala yung itlog ko. Yun ang nangyari. Pero mas lalo ako nag-boom nung nangyari yun. Yun nga sinasabi na parang akala ng iba pangit yung nangyari. Pero antiintay mo lang, meron kung bakit nangyari yun. May magandang yun, dulot. So yung sumabog yung ganun, mas umingay ako sa bar, mas
nakilala agad ako. Yun. Pero kung sa iba yun, di ba, daw, sa buong sayo na yun, nakita na pala yung itlog mo na hindi mo na nalalaman dahil sobrang lasing mo. Yun, ganun. Tapos may isa pa, sobrang lasing ko is, dahil yung guest na yun, pinaghalo-halo inom ko eh. Kumbaga hard beer. Doon na yung part na parang, iihi na pala ako sa harapan niya. Doon mismo sa table. Buti na lang, dahil nga nakisama ako ng maayos sa trabaho ko, sa mga waiter, sila yung inaya ako nila doon, or ginano na ako sa poste para hindi man lang doon ako maihi. Siyempre, yung guest, matutuwa yun, doon ka ihi. Kasi gay yung customer ko that time eh. Kumbaga parang, wala talaga, nabablanko ka talaga. Darating at darating yung time na bablanko ka talaga sa ganito. Kaya may nagagawa ka hindi mo na alam eh. Sa mga customer po, ano po klase mga customer usually po yung parang nakukuha niyo po? Ako, nung nasa Timog ako nagtatrabaho, lahat halos gay. Pero nung nagpasay na ako and then Malate, kasi ang dami ko nang pinasukan eh. Nagsibu na rin ako. Oo. Pero matrona, gay, halo-halo eh. Tapos yung mga CCA, it means yung CCA, yung mga nagtatrabaho din sa bar na pambabae. Naging customer din namin yan. And then mga batang gay, may mga edad. Halo na ngayon. Kumbaga more babae na ngayon sa bar eh. Kasi mas dapat nga gay bar, 'di ba, is para sa gay. Pero hindi na nangyayari ngayon 'yon. Minsan mas marami pang babae. Ganun, halo-halo. May mga doktor, mga talaga professional. At diyan pa sobrang wala sang epekto kung ano man yung sa utak kasi mas lumakas yung confidence ko. Sino ba kung nasa labas ba ako at wala ako sa ganun, paano ko makausap yung mga professional na yan, 'di ba? So yun pa yung laking tulong sa akin. Sobrang nagising yung ko doon na parang, although marunong naman na ako makipag-usap na dati kasi isa akong tindero sa palengke, yung mga suki ko, paano ko pinakausap. Kaso lang, syempre, hindi ko naman yun. Kung makakaalis ka level ko yun. Pero ito, may doktor, may lawyer, iba-iba. Di ba? E di may mga na po kayo, mga parang connection po na... Sobra, oo. Ayan naman, sa totoo lang, yung mga nagtitable sa akin, yan din is nakaka-guide sa akin dahil kapag daw na kailangan ko na mag-business at tumutok sa business, isa sila sa pwede kong lapitan dahil sila mas may idea doon. Kasi kinakaibigan ko ang mga guest ko. Sobrang kinakaibigan ko para sa ganun is walang alam mo yon, wala kang masaktan, wala kang ganito. Sobrang kinakaibigan ko at talagang pinaparamdam ko na kakampi mo ako pag nasa loob ka ng bar. Hindi mo ako kalaban, parang ganun. Nakakatakot na experience, parang, ano ba yung nakakatakot na experience ka sa bar? Wala eh. Kasi una-una, alam ko yung ginagalawan ko eh. Kumbaga parang walang kinatakutan kahit sa bar naman ako pumasok. Parang wala naman ako natatandaan na kinakatakutan ko or kinakatakutan, tinataguan na guest. Walang ganun eh. Kasi nga sabi ko nga lagi na parang, hindi na ako maglalakas pumasok ng bar kung may may mga ginago na akong tao. Ganun lang. Siguro matatakot ako kung meron akong ginawang krimen na like nagnakaw ako or nakapatay ako. Hindi, wala naman. Ano po, siguro nakakatawa po ganun, kaya masaya experience po na. Sobra. Ako kasi kapag nasa table ako, sobra akong kengkoy eh. Kumbaga ginigising ko talaga ang table, ayoko nung malungkot eh. Kumbaga napaka-jolly ko talaga. Alam mo yung palabas ni Kensha na boyet, nagaganon-ganon ako para alam mo yung maaliw yung mga customer ko. Talagang ginagawa ko yun para, alam mo yun kasi, kailangan nila sumaya eh. Tsaka, ako din naman, pag pumasok, may problema ako sa labas, hindi ko lang kailangan dalhin sa trabaho, nandun na ako eh. Maging professional ako tayo doon sa ganong larangan. Siguro, masabi ko na lang, wala naman taong walang problema, tama. Pero, siguro pag nandun tayo sa trabaho, makaka-apekto kasi tayo ng ibang tao kapag hindi mo inaayos sarili mo. Kaya ako talaga good vibes ako pag nasa bar. Kumbaga parang nare-refresh yung utak ko na naman, okay, nandito ako sa mundo na to, kailangan ko masaya lang. So para ma-adapt ko yung mga positive vibes, ganun lang. Pinakamahirap na parte sa akin, yung guest ko ay ibang lahi. It means hindi ko kalingwahe. Kasi doon lang ako mahirapan kasi una-una, hindi kami magkakaintindihan. So, entertainment kami eh.
paano mo mailalabas o paano mo maikikwento yung sarili mo man lang sa kanya or hindi niya rin maikwento yung sarili niya sa akin. May mga pwede siyang sabihin sa akin na hindi niya naman masabi sa akin kasi hindi nga kami magkaintindihan. So, doon lang ako nahirapan sa part lang na yon. Pero, kaya din. Wala naman imposible eh. Kung gusto niya lang naman, alam mo yun, yung parang, okay, nandiyan ka lang, uupo ka lang, inom ka lang, and then, tawa ka lang, makinig ka lang, kahit hindi mo naman naiintindihan. Pero, kasi kasama niya sa buhay eh. Kumbaga, parang nasa trabaho kami, wala kami dapat ayawan. Kumbaga, aayawan mo lang siguro dyan kapag alam mong sobra-sobra na yung iba. Iba na yung gustong mangyari. Yes. Meron na po bang parang mga lumalapit po na bigla na tapos nag-offer po ng kung ano? Madami, as in madami. Pero ako kasi, siguro hindi ako tatagal sa ganitong industry kung pumayag ako sa ganun. Kasi, ako to kasi ako naman itong nasa interview. Pero ilalatag ko yung sarili ko, hindi kami lahat ganito. Ako, ito ikikwento ko sa akin na parang marami nag-offer. Pero ang akin kasi, meron sabi na, huwag ka nang pumasok dyan, ako na bahala sa'yo, ganito, ganyan. So, hindi ako naniniwala doon. And hindi ako, mas paniniwalaan ko yung sarili ko kapag pinagtrabahuhan ko to. It means parang pinagpaguran ko to na, ayan, araw-araw akong papasok. And then, salamat, may nag-o-offer na ganun. Ibig sabihin, nakaka-appreciate lang yon yung ganun tao na parang, sayang ka, ganito, ganyan. So, hindi ko na inalo yun. Kumbaga parang pinapakinggan ko na lang. Pero ang akin kasi, hindi sayang. Kasi gumagalaw ako eh. Magiging sayang tong ako mismo kung nakatanga ako sa bahay at wala akong papel sa pamilyang meron ako. Kumbaga parang, siguro, iaano ko yun kung tamad ako eh. Hindi ako tamad eh. Sobrang, siguro breadwinner na ako ng 6 years. Mula nung nagtrabaho abroad, yun, na doon na nag-start yun. And then, yun naman ang pinangarap ko. Kasi sa akin naman pinapadaloy ng Diyos yung blessing. So, ganun naman din ako. Kaso, syempre, mahalin din ang sarili. Huwag kakalimutan yan. At magtira. Sa ano niyo po, in general, kamusta naman po ang buhay biglang isang adjutant? In general, sobrang, ayun, parang ano lang, karaniwang tao na dumadaan ka sa sa struggle, and then kung paano malalagpasan yun. Kasi nga is nag-grow ka eh. Sabi nga kapag hindi ka nag-take ng risk, wala. Parang, ayaw mo ba mag-grow? Eh wala, talagang kailangan mong dumaan dyan sa maraming problema na yan. And then pag nadaanan mo na yan, ibig sabihin, malawak na tao ka na. Hindi ka na yung katulad ng mga kasamahan mo na, alam mo yun, na parang nag-start pa lang. Ibig sabihin, kapag hindi ka kasi nagdaraan sa mga trials na ganyan, hindi ka nag-grow. Kaya ako parang, okay. Siyempre, tao ka lang, minsan talagang parang hindi mo ka na kaya. Pero wala eh. Wala naman, laban mo to eh. Kumbaga parang walang tutulong. Kahit maraming advice niyan, ganito, ganito. Ikaw pa rin yung hari ng gusto mo. Kumbaga ako kasi is parang, kaysa magreklamo ko na magreklamo dyan, gagawan ko na ng paraan. Kasi lahat naman tayo, nagdaan naman sa problema. Wala namang excuse sa ganyan. Di ba? Na parang sino dyan, tumingin ka dyan sa kalsada dyan, meron dyan sa labas. Na hindi lang nagsasalita or hindi mo lang nakakausap. Pero ako kasi hindi ako masalita sa mga problemang meron ako eh. Siguro may kikwentuhan ko yung mga taong kilala ko na. Kung minsan kasi mamili ka rin ng mga taong kakausapin mo eh. Kasi hindi lahat is, alam mo yon, hindi pag-iingay pa yan na dapat wala kang stress, lalong na-stress ka na dahil nagtiwala ka rito na sa inyo lang dalawa, biglang meron palang lala. Okay, wala naman problema sa akin yun kasi siya yun. Pero yung tiwala ko, hindi na maulit yun. Kasi tiwala akong binigay sa buong buo. Pero dahil lang sa ganyan, sinira mo. But nagkapera ka ba doon? Ganito ba? May nagmarites ba? Okay lang. Ganyan man ang buhay. Marami namang mapanghusga rito eh. Paano niyo po pinapangalagaan yung katawan po ninyo sa... Okay, sa mga panahon na to, masabi kong hindi nga ganun ngayon kaalaga sa sarili ko eh. Pero ako bilang sumasayo pa sa ngayon, nagda-diet pa din ako. Hindi kasi ako pala gym na eh. Hindi talaga ako pala gym. Kumbaga, tutulog ko na lang, and then yung siguro iwas ako sa mga nakakalaki ng tiyan. Kasi sa amin kasi mas yung paglaki ng tiyan. Siyempre, ang pangit sasasayo ko na malaki tiyan mo naman. Pero ngayon kasi, nalaki kasi nga ang daming ang kain-kain. Siyempre, gawa ng may stress ka sa buhay, or parang nasa bahay ka lang. Ako kasi, trabaho o bahay lang ako eh. Hindi ako yung pag may pagkakataon is gigimik pa, hindi na. Ipapahinga ko na yung sarili ko. Ganun ako.
Naaalagaan ko naman yung sarili kasi may vitamins ako iniinom na Usana naman ang pangalan nun. Kaya healthy ako doon. At okay sa katawan ko, makatulog lang ako siguro ng 3 hours na straight. Go na ako ulit, laban ulit. Kahit gabi-gabi nalalasing ako, kaya. Nararamdaman ko pag sumasayaw ako, init na init ako sa sarili ko. Kailangan ko kasi kailangan ko kasi sa akin magsimula para maipakita ko sa mga manonood. Ako kasi, iniisip ko na kailangan is libog na libog ako sa sarili ko. Sobrang libog na libog ako. Para yun ang makita ng mga nanonood na guest. Para matable mo ko. Kasi kung yun ang hangad mo is parang nalilibugan ka, then titigan mo yung guest sa mata para mas maano niya, mas mapil niya lahat na gusto mo iparamdam sa kanya. Ganun lang yung ginagawa ko pag nagsasayaw ako. Okay. Ano po masasabi niyo po kay Dante Golapa po? Kasi po di ba nag-trending? Yes, po oo. Ano po masasabi niyo? Magaling po ba siya? Magaling. As in, magaling siyang sumayaw. Lalo na sa pangangatawan niya sa ngayon, yung ganung galing niya pa rin sumayaw. Nakakabilib. Tsaka siya kasi yung, yung macho dancer na nauna sa akin. Kasi ako kailan lang ako nag-start eh. Pero nakakatuwa. Kaya napanood ko yun. Ako bilang isang kamacho dancer ko, natutuwa ako pag may ganun na umaangat. Natutuwa ako sa kapwa ko. Kasi nga, ang baba na nga ng tingin sa amin eh. So, lalo nung lumabas siya, and then ako din na sa Jessica So, nakaka-proud. Sobrang, at least, di ba, dati ang macho dancer, pag narinig ka, ang dumi-dumi naman ng trabaho mo. Ang dami. Pero, sa akin kasi wala akong pakialam sa mga ganun sasabihin ng tao. Mas okay ako sa goals ko. Kaya masabi ko sa kanya, proud ako. Bilang isang macho dancer din. Masasabi niyo po ba na medyo lang po mas magaling po kayo kay Dante Golapa? Hindi ko masabi, pero iba-iba kami ng galaw kung paano kami mag-perform. Pero masasabi ko, sa larangan niya at sa panahon niya, magaling talaga siya. At sa panahon ko na to is talagang ginagalingan ko at hanggang ngayon nandito ako sa larangan na to. Kaya masabi ko, ngayon kasi hindi na pagalingan na sumayaw, hindi na pagalingan na hindi na pagwapuhan, pagalingan sa buhay sa labas. Ganun na lang. Kasi kung ano yung mga naipundar mo, kung abang nandiyan ka, yun na lang titingnan ng tao eh. Hindi naman yung parang sikat na sikat ka, nagna-number 1 ka sa bar, no? Ililipas yun eh. Pero yung buhay mo dito sa labas, na kasama mo ang pamilya mo, at yung mga kung ano pa the future na gusto mong mangyari sa buhay mo, yun na yun, di ba? Habang nabubuhay tayo, yun na yung, kung may negosyo ka, yun na yung ingatan mo. Hindi kasi panghabang buhay din aming trabaho na to. May nakadanas na po ba kayo ng parang discrimination dahil po sa trabaho? Merong guest na nangyaring ganyan. So, ang dami niya ng binastos. Kumbaga parang bagong guest lang yun Tapos, sobrang binabastos niya. Kung bakit ako sumayaw nun, ako kasi mabuti akong tao, alam ko yun sa sarili ko. And then, the way na hindi mo ko inaano, kaya ko pang pagpasensyan kung ilan-ilan lang. Pero yung paulit-ulit na parang mali na, talagang yung pakyuhin ka sa stage habang sumasayaw, ginawa ko, pinakyo ko rin. Kasi una-una, ang baba naman ang tingin nyo sa amin. Una-una, magsaya kayo dyan, okay lang kayo magsaya dyan, okay lang yan eh. Kaso lang, hindi lang naman ako binastos na ganun eh. Napakaraming binastos. Kumbaga, bago ako sumayaw, ang dami na nagdaan. Isa, binibigyan ng pansit. O, kumain ka muna, dahil ang payat nga. Kumain ka muna para tumaba ka. May ganon. Yung isa, kanina ka pa sumasayaw, pagod ka na. Trabaho namin yun eh. Tapos ako, pinakyo ako, no, wala naman akong ginagawa. So, parang sabi ko, hindi, mali na yun. Kasi una-una, kung bago kayo sa ganon, para hindi ba ulitin sa ibang bar. Di ba? Akin naman is aral yun eh. Gusto kong matutunan nila kasi bago sa bar. May birthday daw, okay, birthday. Pero ang akin lang, okay lang kayo magsaya dyan, kahit sa amin okay lang. Kaso mga bastos na eh. Pero mga nakabihis na maayos na talagang hindi mo akalain na ganun. Pero nung pinakyo ko, mga umokay. Mga nagising. Hindi nila kasi na-expect na ang inaano nilang macho dancer na mababa ang ganito, ganyan. Gaganon rin sila. Ginawa mo sa akin eh. Tao lang ako, tao ka lang din. Kung ano posisyon mo ngayon, okay, nire-respeto ko yan. Pero respetuhin mo kami. Kasi tao din kami. May naging epekto na po ba sa inyo psychologically? Sa akin, yes, naging competitive lalo ako. And then, mas lumakas yung makipag-usap sa mga matataas na tao. Kasi,
maganda ang nag-iepekto sa akin, hindi negative. Yan, kumbaga hindi na ako nahihiya ngayon na parang dati kasi nung hindi pa ako napapasok ganyan, marami kong pag nalaman kong doktor to, yung mga ganito yan, teacher, mga ano ko ilang ako diyan eh. Kasi pero nung napasok ako diyan sa bar, mas nabukas ako sa lahat ng tapos sa mga branded na mga gamit na hindi ko ine-expect na magkakaroon na akong ganito, ganyan. Kaya maganda epekto sa akin. Ano po, may nagbago po ba sa parang pananaw niyo po sa mundo simula po nung napasok po kayo? Sobra. Doon ko mas naramdaman sa loob ng bar ang grabe ang mapanghusga ang ano. And then maraming mapanirang tao. Nasa sayo na lang kung paano mo talaga palakarin yung o dalhin sa sarili mo. Basta ang masasabi ko sa ganun, hindi ako nagpa-apekto. Nakapokus ako sa goals ko kung anong gusto kong mangyari. Like pag-artista, yan gusto ko rin yan. Kumbaga, hindi ako minto eh. Kasi kahit nagmamacho dancer lang, nag-acting workshop ako. Na gusto ko kasi. Sino ba magbibigay ng gusto mo? Di, syempre, ikaw lang naman sa sarili mo. May pera ka naman para ipang-provide doon, mag-enroll sa acting workshop. So, ginagawa ko. Kahit nakapagod na yung katawan lupa mo, is parang, wala eh, gusto ko trabaho eh. Hindi ko alam kung hanggang kailan ang buhay ko eh. Kaya na-enjoy ko talaga sobra at binibigay ko yung mga gusto ko. Kung ano po, kung hindi po kayo nag-macho dancer, ano pong profession ang gusto niyo? Police gusto ko eh. Kasi kung bakit police, yan naman kasi, dahil nga may balak ako mag-business, as ano lang, connection, para I protect doon sa business ng mga itatayo ko. Ganun lang, and then, para alam mo, kasi ang pulis kasi nung bata ako, hindi ako takot. Parang ang astig. Para sa akin ang astig ng pulis. And then nakaka-proud, parang nakaka-proud pag pulis eh. Kaso ang pamilya ko ayaw nun. Kahit may kakayanan na akong ano. At saka nung panahon kasing gusto ko yun, wala akong pera eh. Wala kaming pera eh. As in, wala talagang pang-aral. Kaya kumbaga, ayaw na ng magulang ko. Kahit gustuhin ko pa, wala rin ako magagawa. Final, ano pong mensahe niyo po sa mga nang-stereotype po? Ano di-discriminate po sa... Akin lang, wala naman akong ano dyan eh, against. Pero mag-iingat lang po tayo sa mga binibitawan natin salita. Kahit sino pa po yung kaharap ninyo. Mas mahirap po yata na nasa professional na estado na kayo. Tapos binato nyo ng salita ang isang macho dancer o sino man yan na balikan kayo ng hindi maganda, mas masakit po yun. Kaya lagi nyo po tatandaan na swerte na po kayo kung nasaan man po kayo kinalalagyan. And then kung bakit kami nandito, may kanya-kanya po kaming kwento sa buhay at inilalaban namin ang buhay namin na yon. Gawa ng ganun trabaho. Pero hindi po kami pare-parehas na macho dancer na ganito ang gusto mangyari sa buhay. Pero masasabi ko lang, magrespetuhan na lang po tayo ng ganun ay wala pong gulo. Kasi doon na hindi nyo po alam kung ang ibabato yung salita sa amin ay kayang tanggapin ng isang macho dancer. Kasi po hindi po natin hawak ang bawat pag-uutak ng tao. Maaari sa isang salita mo lang, may inisipan ka ng patain, wala ka nang magagawa doon. Sayang. Ganun lang po. At lagi kayong mag-iingat lang po sa mga bibitawan natin salita. Kahit kami macho dancer, ako bilang macho dancer, sobrang careful po ako magsalita sa mga kasamahan ko. At may kanya-kanya po tayong problema. Malala ang problema namin. Ganun lang po yun. Kung bakit kami nandito. Siguro kung nandyan kami sa posisyon nyo, wala kami dito. Kaya magpasalamat na po kayo at nandyan kayo. Kaya ako hindi ako manghuhusga sa inyo. Kahit ano pa yung nilalakaran yung landas. Wala po ako dyan. Buhay niyo yan eh. Maraming salamat. Para po sa mga makakapanood nito at sa kwento ng buhay ko dito, nilatag ko po talaga dito kung masarap ibahagi lang yung buhay ko kasi marami po kasing hindi nakakaalam sa buhay ng macho dancer. So ako po yung saksing buhay na nasa harapan nyo ngayon na talagang masasabi na swerte ko. Swerte ko at mas marami ko naging kaibigan. Kaya kayo po kung gusto niyo rin ng maayos na kung wala naman po kayong pakialam sa amin, wag niyo na lang po kami pakialaman o wag na niyo po kami pansinin. Kung magiging dagdag lang isipin niyo kami, wag na rin po. Kasi ang amin po, ang hangarin lang po namin talaga is maipanalo po yung buhay na meron kami. At alam ko po may kanya-kanya tayong buhay, kaya peace. Payo niyo sa mga tao na gusto pong pasukin ng mundo na
pagmamahal? Okay. May papayo ko sa inyo, dapat alam mo sarili mo yung pinapasok mo. Kasi unang-una, sarili mo yan. And then pangalawa, kailangan talaga is handa ka sa mga kung ano man yung mga kasama mo sa trabaho. Kasi yan ang gabi-gabi ang mga kasama mo eh. Hindi kayo pare-parehas ng ugali. At sana alam mo rin kapag nalalasing ka kung anong pagkatao kang meron ka, kung maoy ka ba o ganito ka ba. Dapat maano mo yan sa sarili mo. Kasi hindi lahat pwedeng unawain yung pagkalasing mo kapag nandun ka na sa loob ng bar. And then, kapag alam mo naman sarili mong kaya mo bakit hindi? Di ba? Lahat naman tayo merong karapatan eh. Basta mamili lang tayo kung saan tayo nakalinya. Kasi hindi naman ang swerte ni ganito ay swerte natin pare-parehas. Or yung magiging takbo ng buhay ko ay magiging takbo ng buhay nyo. Pero ang akin lang, go, grab lang. Wala namang problema dyan, wala namang mawawala. May mawawala dyan pag hindi mo sinubukan. Ganun lang. Mga ka-off the record, gusto nyo pa ba ng ibang malupit na istorya? I-click nyo lang ang mga video na nasa screen. Maraming salamat!